Amen. Amen and amen. So, let's start. Gaya po ng natanong natin kanina, how discipleship works in the grace way. So, ito po, sabi dito, how discipleship works. Discipleship works through methods. So, these methods are practical approaches used to help people grow and become Christ-like. So obviously po, ang bawat task o ang bawat activity na gagawin mo or ginagawa mo is obviously merong mga pamamaraan o may mga proseso. Paano mo siya magagawa ng maayos, paano mo siya magagawa ng tama, at higit sa lahat, dahil po ang pinag-uusapan po natin dito ay gawain ng Diyos, kailangan mangyari siya o maganap siya in a grace way manner. So tandaan po natin na ang tanging pamamaraan lang po ng Diyos, which is pamamaraan ng grasya, ang pinakasolusyon, ang pinakaparaan at natatanging paraan upang tayo'y makagawa at makasunod sa panawagan ni Kristo na gumawa ng disipulo. Amen? So, sabi pa dito, there is no single method in making disciple. Jesus used multiple methods depending on people and situation. Discipleship, it is not one size fits all. Different people grow in different ways, at different speed, and in different season of life. Jesus adopted his approach depending on who he was discipling, showing us that flexibility is a part of effective ministry. Amen. So, gaya po ng nabasa natin, pagdating po talaga sa pagtuturo o pagdidisipulo, isa po sa dapat nating isaalang-alang at pakaisipin na ang bawat tao po ay may kanya-kanya pong, o may iba't kanya-kanyang style o may iba't ibang paraan o kaya may iba't ibang kakayahan para umabsorb ng kahit anong bagay na ituturo mo. May mga tao po na, alam mo yun, pag verbal ko lang sinabi sa kanya, o binigay ko lang sa kanya ng instruction, yung iba na-gets agad. Kahit nag-uusap pa lang kayo, ay, kuha ko yan, Mike. Gets ko yan. While yung ibang tao naman, for them to learn, yung iba, Mike, bigyan mo pa ako ng example. Kaya, Mike, pwede mo bang ipakita paano yung ginagawa? So, may mga ganong klase po ng tao, while yung iba naman po, talagang para matuto sila, Mike, kailangan gawin ko yan. Else, pag hindi ko yan ginawa, kapag narinig ko lang sa'yo, kapag binigyan mo lang ako ng sample, hindi ko yan matutunan. So, definitely, iba-iba pong tao, iba-iba ng way kung paano sila matututo. And now, gusto ko lang po sabihin sa inyo, we're so thankful sa Panginoon dahil nung sinend niya si Jesus, here on earth, we saw all of this. Minodel sa atin ni Jesus. How are we going to tell people about His love, to show people paano mag-pray, and even to show people paano mag-speak in public. Kasi po lahat po ng iyon, natutunan ng mga estudyante niya dahil pinakita yun at minodel yun ni Kristo. Amen po ba? Amen. Now, sabi nga po rito, wala daw discipleship method o discipleship way na nagpipits na sa lahat. So talagang ngayong gabi po ilalahad ko po sa inyo ano-ano yung mga discipleship method na ginamit ni Jesus to disciple people sa paligid niya. Now, mind me, kasi po, naalala ko lang po, may mga tao po pala na, alam mo yun, kapag tinuro mo sa kanila by means of gagawin mo, instead ng ituturo mo, though medyo may katagalan sila makapick up, pero mas naman sila yung retention ng natutunan nila pang matagalan. May mga tao po kasi na kapag tinuruan mo ng verbal, tapos nakuha nila, ang bilis naman din nilang makalimot, di ba? So, ngayong gabi po, we will learn kung paano po, alam mo yun, yung pamamaraan ng pagtuturo in a way na flexible sa bawat tao na may encounter natin.
enabling for us na ma-disciple natin sila o maturuan natin sila at maging part, maging estudyante at in the same time, mabuhay na katulad ni Kristo. Amen? Amen. So, ayan. So, yung meron po akong word na i-highlight dito which is the word flexibility. Can everybody say flexibility? Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 9:22. Sabi ni Paul sa Corinthian church, "To the weak, I became weak, that I may win the weak." Sabi niya, "I have become all things to all people, that by all means I might have saved some." So pinakita din po, even si Paul, nang sumulat siya sa mga taga-Corinth, sinabi niya rin na kailangan pagdating sa pagdi-disciple at pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos, dapat flexible ka para mas marami kang mawin. So ngayong gabi po, may mga ilalahad po ako sa inyo na pamamaraan dito, and let's work out, let's think of papaano rin po natin maia-adjust dahil po ang settings po kasi natin dito sa UAE ay tayo po yung mga abroad, and mostly sa atin, talagang pinaka-means para mabuhay ay humanap ng, magtrabaho, tapos mostly parang iba sa atin nag-spend ng 12 hours, 14 hours. So paano tayo mabubuhay na katulad ni Kristo habang tayo po ay mga OFW? So sama-sama po nating pag-aralan to at saka ilahad. Then let's pray kung ano yung pinakaswak o yung gagawin nating method para po sa ating church. Amen po ba? Amen. So, sabi nga po rito, discipleship tribes. When we are flexible in our approach, relational in our walk with others, and intentional in helping them grow in Christ. So, flexible in approach, ituturo po natin siya ngayon, while relational in our walk, natutunan po natin siya last week from Bishop Emmy, na talaga po, kapag sinabi pong disciple, hindi po pwedeng wala kayong relasyon. Kasi hindi mo matuturuan ng Word of God, yung isang taong you just recently na nakilala, dapat po talaga you just introduce yourself sa kanya, di ba? At least. So, from there, magagawa mong mentor sa buhay niya at masyaran siya ng salita ng Diyos. The next is intentional in helping others. So, natutunan po natin last week sa turo ni Bishop Emmy na kailangan yung intention natin sa pagdi-disciple ay klaro. At saka dapat puro yung intention natin kasi hindi dapat tayong tipong boss porket magdi-disciple ka, pagsisilbihan ka, hindi porket magdi-disciple ka, ikaw yung masusunod. Hindi po ganon. Dapat po, dahil tayo po ay magdi-disciple, tayo po yung magsaserve. Dapat tayo po yung flexible sa tao pong i-disciple natin. And yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Lang po Tapos, palipat na lang po. Ayan. So, basahin ko lang po muna saglit. The call to follow Christ, whether to be a disciple or to make disciples, does not require a perfect life or fully developed spiritual standards. Disciple begins where we are, not where we think we should be. God calls us to be disciple and to make disciple as we live our daily lives. The Word of God encourages us to share what we already received from Christ, even as He continues to work in us. So, mahalagang paalala lamang po para sa bawat isa na gusto pong tumugon sa panawagan ni Kristo na gumawa ng disipulo, na
Hindi po tayo tinawag ng Diyos na sumunod po sa kanyang utos. And then, tawag dito, hahanapan niya po tayo ng isang bagay na wala po tayo. Hindi po nire-require ng Diyos na tayo po ay perfecto or kaya spiritually matured bago tayo mag-disciple ng iba. Hindi po ganun. Ang salita po ng Diyos ay pinaalala po sa atin, especially po yung binasa natin kanina, nang sabi, na sa iyong paghayo, ikay gumawa ng disipulo ng bawat nasyon. Yun yung sabi sa atin sa Tagalog, na sinasabi sa atin na sa iyong kalagitnaan, kahit ikaw pa ay inaayos ko, at hindi ka pa perfecto, gumawa ka ng disipulo. Kasi from there, lahat lang daw kapag meron ka daw willingness, lahat ng meron ka on that particular time ay gagamitin ng Diyos para sa mga ituturo mo, para sa magiging disciple mo, at hindi niya i-require o hindi ka niya hanapan ng bagay na wala ka. Amen. Sabi nga ni Paul, hindi pala. So, okay, sabi dito, we should not be afraid to be a disciple or to make disciples. God does not require perfection. He desires obedience, faithfulness, and a willing heart. Sabi nga po sa sulat ni Paul sa 2 Corinthians chapter 8, verse 12. Sabi niya dito, for if the willingness is present, it is acceptable according to what a person has, not according for what he does not have. So yun po talaga yung tinitingnan sa atin ng Diyos, yung willingness ng heart natin na sumunod sa Kanya, sa panawagan niya na gumawa ng disipulo. At hindi siya kailanman maghahanap ng mga bagay na wala sa iyo. Instead, kung ano yung particular na kondisyon mo, kung ano yung meron ka, yun yung mga gagamitin ng Diyos dahil the rest, ipoprovide at isusustain sa iyo ng Diyos. Wala pong sa discipleship po, wala pong skills o parang talent na magsusustain sa iyo o magbibigay sa iyo ng yaman o ng parang alam mo yun, para magawa mong i-disciple yung isang tao na may free will din. Hindi, tanging Diyos ang kailangan mo para mag-sustain sa'yo at magbigay sa'yo ng grasya kung paano mo makapag-disciple ng ibang tao. Kasi po ang Diyos lang po ang nagko-qualify at siya lang din po ang nagsusustain. Amen po ba? Amen. Amen. So eto po, ngayon papakita ko po sa inyo ang 5 pamamaraan po ng discipleship o yung 5 core methods of discipleship. So, una po is life-on-life discipleship. Pangalawa naman is one-on-one discipleship. Pangatlo is small group discipleship. Pang-apat is accountability discipleship. Panglima is service-based discipleship. So, unahin na po muna natin yung number 1, which is yung life-on-life discipleship. So, by the way po, marahil po yung iba sa atin ay meron po kayong ibang nalalaman na pamamaraan o methods or na-experience sa dati nyo pong church sa Pilipinas o narinig somewhere else sa inyo mga friends na wala po sa listahan na to. Well, just want to tell you na, yes po, marami pong ibang pamamaraan. Pero po, for the sake of time, pag-uusapan lang po natin yung 5 pamamaraan, which I believe, para sa akin, ito na yung 5 simplest at saka yung essential o madaling i-apply sa ating sarili, sa ating community, at even sa ating church. So, ngayon, isa-isayin lamang po natin siya. And malay nyo po, no? Malay nyo po na yung po palang iba pala dito na discipleship, ginagawa nyo na pala. Just imagine, nagdi-disciple na po pala kayo, hindi nyo pa po alam, hindi po ba? So let's read it, tapos discuss po natin, and then nasa ganun po, i-apply po natin sa ating mga buhay and even po sa ating community. Amen? Amen. So,
Unahin na po muna natin yung life-on-life discipleship. Sabi dito, life-on-life discipleship happens through shared daily experience. Growth occurs naturally as people observe faith being lived out authentically, not just taught verbally. Life-on-life discipleship entails the willingness of both the disciple and the discipler to open up their lives to each other, fostering transparency and vulnerability. Life-on-life discipleship happens in both structured and or unstructured times. Now, para po sa kaalaman ng lahat, no, ito pong life-on-life discipleship is the primary method Jesus used in discipling his 12 students. So hindi lang po basta tinuro ng Diyos sa 12 niya pong disciple kung paano mag-pray, kung ano yung salita ng Diyos. Tapos by instruction, hindi niya lang po ginawa yun. Instead, namuhay siya at pinakita niya kung paano gagawin yung mga bagay na yun. Kaya po ito pong life-on-life discipleship is really parang mas mabilis ma-catch up na pamamaraan. Kasi gaya nga po nung sabi ni Bishop Emmy last week, more is caught than taught. Hindi po ba? Talagang mas mabilis kang matututo pag nakikita mo at nahuhuli mo yung mga bagay kaysa tinuturo sa'yo o pinipid sa'yo verbally. Hindi po ba? Amen. So, now, ano po yung sinasabi dito na structured and unstructured times? So, paliwanag ko lang po ng saglit kasi po yung word na structured times at saka unstructured times, makikita nyo po sa lahat po ng discipleship methods na sasabihin ko po ngayon. So kapag sinabi niyo po ang discipleship ay structured, ibig sabihin po nun is meron po siyang precise na umpisa at saka precise po yung pagtapos niya. Meron siyang mga activity in order na sunod-sunod. Tapos, alam mo exactly kung ano yung mga mangyayari. Yun po yung structured. While kapag sinabi mo naman na unstructured, syempre sa kabaliktaran, hindi mo alam kung kailan mag-umpisa at kung kailan matatapos at hindi mo rin alam exactly kung ano yung mga activity na pag-uusapan nyo o nagagawin nyo kasi nga unstructured siya. Now, yung ating pong ginagawang worship service, katulad po nito, ang tawag po dito ay structured o parang structured times. Kasi po, dito po sa worship service, sunod-sunod po yung sunod-sunod yung mga activity na ginagawa natin and precise yung umpisa, tapos precise din kung kailan matatapos, hindi po ba? Dito po sa worship service po natin, especially during sermon time, hindi po natin ina-accommodate yung magtatanong, sasabihin ko, meron po ba kayong gustong itanong o kaya gustong i-share dito? Hindi po tayo agad-agad matatapos kung ganun. Kasi po, halimbawa, lahat na lang gusto magtanong, kaya lahat gusto mag-share ng kanilang mga thoughts about sa anong narinig nila. So kaya po siya naging structured. Now, katulad po ng sinabi ko, kapag sinabing unstructured naman, katulad po ng mangyayari kung halimbawa nag-ask ako ng sino pong gusto mong mag-share o kaya gustong may itanong po, hindi natin malalaman kung ano oras tayo matapos at hindi na rin natin alam kung ano yung mga exactly mangyayari. Ano kaya yung tatanong nito, ano kaya yung tatanong niya, hindi po ba? So, yun po yung unstructured. Bakit ko po ito in-explain? Kasi po, yung life-on-life discipleship ay mostly nagiging structured po siya kapag yung pinag-uusapan nyo pong yung gagawin nyo po is either magbabasa kayo ng salita ng Diyos o kaya may booklet kayong binabasa, tapos pag-uusapan nyo, didiscuss nyo, tapos anong gagawin natin para may apply natin sa ating mga buhay. While, meron din siyang part na unstructured, wherein yung mga tao na dinidisciple mo, allowed silang magtanong. Halimbawa, ano yung mga bagay na nag-struggle sila with sa pagsunod ng salita ng Diyos o kaya ano yung mga personal struggles na meron sila.
O kaya pwede na rin nilang itanong na, Lord, paano ba mag-pray in public? O kaya paano ba makipag-usap or paano makikonnect sa mga tao o paano kaya mag-pray? Mga tipong ganun. So, mostly po sa akin pong na-experience, ang mga tao po ay nag-grow. Kapag po yung mga bagay na doubt sila, yung mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan ay nasagot mo. Doon po nangyayari yun during times na unstructured. Amen? So iba po yung syempre, kapag nilalahad po natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng renewal of mind. Syempre, we know that. Pero kapag po kasi, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, yung isipan mo, alam mo yun, clear as that, talagang may mga times may doubt ka. Ano pa yung sinasabi nito parang, yung mga susunod na words, hindi mo na naiintindihan dahil sa naririnig mo o naiisip mo, hindi po ba? So, kapag life on life discipleship po, o sa pamamaraan na yun, mas lalong natututo yung mga tao kasi hindi lang po nasasagot yung doubt sila, nakikita pa nila. Paano ginagawa to? Ganito pala to. Ganyan pala yan. Hindi po ba? Merong safe na environment at saka merong accountability sa isa't isa. Hindi yung tipong nalaman mo yung struggle niya, sisiraan mo siya, sabi mo, alam mo, ito si ganito siya. Hindi po ba? So, hindi ganon. Dahil meron kayong relasyon sa isa't isa, you learn to protect, you learn to make your disciple, your student na safe, at saka ma-create ka ng environment na magsasalita lang sila honestly sa kung anong na-experience mo, anong pinagdadaanan mo. Totoo po na kailangan po ng tao ng makikinig sa kanya, pero I really believe na mas kailangan ng tao na makikipag-usap sa kanya at sasabihin sa kanya yung totoo exactly kung anong kondisyon meron siya para mas lalo siyang mag-grow. Hindi po ba? Amen, amen. So lahat ng po yun ay nangyayari po sa life-on-life discipleship. Nangyayari po lahat ng yun sa life-on-life discipleship. Mas marami kang mga tututunan, mas mabilis kang matututo kasi actual learning and yung environment nyo, safe place to be vulnerable with or para mag-open up ka ng mga bagay na concerns mo o ng mga struggles mo. So yun po, yung para sa life-on-life discipleship. So sabi nga rito, more is caught than taught. Now, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. So, sulat to ni Paul sa mga taga-Corinth. Ano daw kaya yung mga examples na yon na binanggit ni Paul? Sabi sa Acts chapter 2, verse 42, they were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles, to fellowship, to eating meals together, and to prayer. So ito pong fellowship, yung hinighlight kong prayers, eating meals together, tapos instruction of the apostle, those are the things that Christ told them or showed to them. So ingatan daw po yung yung salita ng Diyos, magkaroon sila ng relationship kasi sabi dito, eating meals together, fellowship, tapos prayer. So mostly, yung discipleship po, ito po yung halos tinatakel o yung kinocover. Amen po ba? Amen. So may tanong dito. So how does things work? How does things work? Sabi rito, time together. Obviously, pag discipleship po kasi, gumagawa ka ng relasyon o nakikipagrelasyon ka. So in short, kailangan mo ng oras para gawin yun. Hindi po ba? Tapos, honest conversation, siyempre, higit sa lahat, real life example. Amen? Now, paano po natin ito may apply sa ating mga sarili at sa ating church community? So, umpisahan po muna natin sa ating mga sarili, no? Alam niyo po, ang best picture po talaga ng life-on-life discipleship ay nag-uumpisa po sa inyong tahanan. Why? Kasi po, una,
yung pamilya mo, syempre, obviously, meron ka ng relasyon sa kanya at siya naman sa inyo. Hindi po ba? And secondly, yung required na oras, just imagine, ando dun sa inyo, ando dun sa bahay ninyo. Lahat ng bagay na matututunan mo sa tatay mo kung ikaw may nilalaki at sa nanay mo kung ikaw naman ay babae, everything na makikita mo sa kanila, syempre eventually gagayahin mo and eventually makokopya mo sa ayaw mo at sa hindi, makokopya mo. That's why we really encourage kung kayo po man ay newly married tapos nagpaplano ng gumawa ng family or kaya currently kayo po ay meron ng family, we really encourage parents o kaya yung magiging parents pa lang na go through discipleship para pag nating na kayo na po yung magdi-disciple ng mga anak ninyo o kaya ng future nyong anak, hindi po ba, is alam nyo kung paano sila palalakihin katulad o wangis ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen, amen. So, napakaswerte po dito ng mga bata na lumaki sa sa pamilya na both believers ni Christ, yung yung parents nila kasi just imagine yung parents mo magsasermon sa iyo ng salita ng Diyos tapos ipapakita sa iyo kung paano ipamumuhay yung ganon. While ako po kasi lumaki po ako sa family na iba yung sermon na naririnig ko everyday. Tapos iba yung unstructured moments namin. So pipili ka kung paano ka matututo. So mamili ka either sa mga nasa harapan mo, meron diyang walis tambo, o kaya walis tingting, di ba? Tapos, hanger na gawa sa mild steel. O kaya naman, sinturon na gawa sa matibay na balat ng hayop. Di ba? Mamili ka, paano ka tsinelas daw, anong brand ng tsinelas? Alpombra, ang kapal nun. So we really pray and encourage na yung bawat, eventually po yung mga single people po dito magkakaroon din po kayo ng asawa and we really hope na kayo din po, papasok din po kayo sa pagdi-disciple, para po bawat community, the very best way para ma-reach out po natin yung all nations of all earth is through discipleship at mag-uumpisa po lahat ng yun sa atin pong mga tahanan. Now, paano naman po natin siya i-apply sa ating pong church community? To be honest po, ang gusto ko lang po talaga sa inyong ilahad is yung konsepto po ng life on life discipleship. Now, kung paano po natin directly i-apply is we will let leaders think of this kasi hanggang ngayon, hindi pa rin naman natin siya mapagdidesisyonan. But at least, we have this concept. Now, on my, as far as I concern, ang life-on-life discipleship po ay nangyayari o nagaganap na sa simpleng pakikipag-usap mo lang sa kapwa mo believers or even sa, kakain lang kayo sa labas, ipapakita mo lang sa kanya, ganito yung gagawin natin, mag-pray muna tayo. Even as small or simple as that, pwede mo nang ipakita sa mga kasama mo o sa mga tao sa paligid mo, how are they going to live like Christ? Amen po ba? Amen. So let's pray na matutunan po natin ang gusto at i-reveal sa atin ng Diyos. Paano natin i-apply ito sa ating church community? Amen po ba? Amen, amen. So, amen. So sabi rito, life-on-life discipleship is the practice of having authentic and accountable relationship. Life-on-life discipleship, yun po talaga yung pundasyon niya. Kailangan meron kang real o totoong relasyon at saka maaasahan
na relasyon. Amen po ba? Amen, amen. So, now let's go to sa ating second method, which is one-on-one discipleship. Sabi po rito, one-on-one discipleship creates focused spiritual growth through intentional relationship. It provides space for personal questions, deeper discipleship, and individual guidance. One-on-one discipleship may occur on both structured and unstructured times. Now po, so similar po sa life-on-life discipleship, ang one-on-one discipleship po ay kailangan din po na yung both discipler at saka yung disciple ay merong relasyon. Yun yung number one. Tapos number two, at least, alam mo yun, magkakilala sila for the long time at saka at least meron silang common grounds. Amen? So, ngayon, ano namang pinagkaiba nung dalawa kung meron silang pagkakapareha? Obviously, kung yung life-on-life discipleship can be done, nang halimbawa, isa lang yung nagtuturo, tapos meron siyang 4 or 5 disciple na tinuturuan all of the same time, sa one-on-one discipleship, hindi po ganun kasi from the word itself, or the name itself, only one individual versus dun sa disciple mo. Agree po ba? Amen, agree. So, ganun po talaga, may mga tao po talaga na they cannot, they learn best kapag, alam mo yun, na-open up nila o parang tinuturuan sila nang sila lang po mag-isa. Kesa po yung may mga kasama sila, parang hindi sila makapag-soar or maibigay yung best nila kasi either na-intimidate sila o either na natakot sila. So they learn best kapag tinuturuan po sila on a one-on-one basis. Now, kaya po nang sinabi ko sa inyo, yung discipleship na one-to-one ay meron din po siyang structured at saka unstructured times. Wherein sa structured times po, pwede ang ginagawa nyo is bumabasa kayo ng booklet just to start up yung usapan ninyo and just to study kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo at kung paano ka magkakaroon ng biblical foundation sa buhay mo. While yung unstructured times, minsan po ang structured times tumatagal lang ng 20 minutes, 25 minutes, while kapag dumating na yung structured times wherein sometimes maabot ng 1 hour, 2 hours, minsan ayaw ka ng bitawan ng disciple mo kasi tuwan-tuwa na siya sa sa pakiramdam niya, sa tuwing magsasabi siya ng mga bagay na gumugulo sa kanya o yung struggles niya, tapos pinagpe-pray nyo na magkasama. Alam mo yung sinasabi niya na, alam mo hanggang sa pakiramdam, sana maulit-ulit, yung mga ganon. So, yun pong mga bagay na yun na nangyayari during unstructured times. Now, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na when it comes po sa mga question and answer, wag po kayong mag-alala kung lahat ng itanong sa inyo ay hindi niyo naman po masagot. Not necessarily na bawat tanong na sasabihin sa inyo ng disciple nyo is masasagot nyo. Gaya po ng sinabi ko natin kanina, ang pinaka-requirement ng discipleship is honest ka on conversing dun sa tao. Now, pag dumating sa time na may tinanong siya sa'yo, tapos totally hindi mo talaga masagot, sobrang kailangan mo ng tulong, just only tell them honestly. Alam mo bro, gusto ko itang tulungan. However, hindi ko kasi alam kung anong sasabihin sa'yo. So, okay lang ba? Kakusapin ko muna yung pastor ko, itatanong ko yung same na tinanong mo, tas babalikan kita. Pwede po yung ganon. Hindi po, pagdating po sa discipleship, hindi po kailangan na perpekto ka na napagdaanan mo na lahat ng dapat na pagdaanan para yung mga i-disciple mo, matututo sa'yo or kaya parang magiging believe sila sa'yo o makukuha mo yung trust sila. Hindi po ganon. To be honest, mas marami po ako natutunan sa mga taong maraming beses na nagkamali sa kanilang buhay. Just imagine kung ano yung wisdom at saka yung knowledge na ipapasa nila sa'yo na nagkamali sila. Hindi para maliitin mo sila o hindi para hindi mo makommit yung same mistake na meron sila.
Isa po yun sa mga dulot po ng pagdi-discipleship kasi tayo po, hindi po ganun katatag yung mga puso at saka emosyon natin para po harapin lahat ng problema at saka matuto tayo at maging malakas. Hindi po totoo na kailangan po pagdaanan natin yung mga yon. Minsan po, ang pinaka-wise thing na magagawa po natin sa buhay ay matuto sa buhay ng iba. Isa po sa mga wise na gagawin po natin ay matuto sa buhay ng iba. Hindi mo kailangan pagdaanan yung failure na yan just for you to learn kung ano yung mga dapat mong malaman. Sa discipleship po na pagdadaanan po yun. At naitatakal po yung mga ganon. Alam niyo po, funny story. Kasi po ako po kasi, nag-start po akong tumugon sa panawagan ng Diyos na gumawa ng disipulo way back. Nag-aaral pa lang po ako and parang pangalawang tao ko pa lang paata siya na disciple. Tapos may tanong siya. So sabi niya, Mike, baka hindi na ako umattend ng next na session kasi sabi ng parents ko, bine-brainwash mo lang daw ako. sabi nung dinidisciple ko, siyempre ayoko namang pangalawa ko siya na dinidisciple. So ayoko namang magpanggap sa kanyang alam ko yung sasabihin ko sa kanya. So tinapat ko siya, sabi ko sa kanya, bro, to be honest, nashock ako sa tanong mo, nagulat ako, and I really want to deal with that. Okay lang ba? Kasi hindi ko alam yung sagot dyan. Okay lang ba tatanungin ko yung nag-disciple sa akin, tapos babalikan kita. So, eto na. Munta ako sa sa nagdi-disciple sa akin, tinanong ko yung same na tanong. Sabi ko, bro, totoo ba na bine-brainwash mo lang ako? Sabi nung nag-disciple sa akin, teka, medyo bigat nung tanong mo alam mo, ayoko namang mapahiya sa'yo, pero to be honest, hindi ko alam yung sagot sa tanong mo eh. Okay lang ba tatanungin ko yung nag-disciple sa akin? so ang ginawa niya, lumapit din siya sa nag-disciple sa kanya. Tapos, tinanong niya rin yung same na tanong. Sabi niya, totoo ba na bine-brainwash mo lang ako? So sabi ng disciple sa kanya, no, to be honest, hindi ko rin alam eh. So okay lang ba tatanungin ko uli yung nag-disciple sa akin? So eto na finally, yung pang-apat na nag-disciple, sabi niya, so tinanong niya, yung nag-disciple sa kanya, sabi niya, totoo ba bro na binrainwash mo lang kami? Kasi ang dami na namin, 3 generation na kami ng disciple eh. So sabi nung finally sabi nung nag-disciple sa kanya, is, ano ba sa tingin mo? Ano ba sa tingin mo? Yung isip mo, punong-puno ng makamundong bagay. Kung ang term mo is bine-brainwash kita, so be it. Pero ang ginawa ko, nirenew ko yung mind mo. Ipinakita ko yung isang bagay na hindi familiar sa'yo kasi makamundong yung isipan mo. Hala, nung pinasa niya yun, pinasa ko rin dun sa pinasa rin nung nag-disciple sa kanya, pinasa niya rin, dumating sa akin, syempre nag-search ako ng konti. Alam mo bro, sabi ng disciple ko, kung yun yung term mo, binrainwash kita, so be it, pero tinutulungan kita na may renew yung mind mo. Sabi sa Romans 12 verse 2, medyo nag-search ako ng konti, tas, wow, medyo mas mas na-on pa siya, ganun pala yun. Sige, next meeting. So finally, natapos naman kami after nung time na kami po yung nag-disciple, meron kami buklat na binabasa, that was like around 12 chapter. So parang every week for 12 number of weeks, nagkikita kami, nag-usapan namin sa salita ng Diyos. So finally, natapos kami and then I'm so happy kung anong man currently meron siya. Hindi man ako nagkaroon ng opportunity na na sabihin sa lahat ng na-disciple ko na when time comes na dumating man sa part na alam mo yun, kayo'y mag-aasawa na, tapos noon na kayo nagkaroon ng family sa akin, mag-raise up na kayo ng mga kids ninyo, try to look for people sa buhay nyo na magdi-disciple sa inyo on the same level you have. Kasi darating po yung time na yung nagdi-disciple po at saka yung dinidisciple, probably mas nauna siya sa
buhay pag-aasawa, sa buhay pagpapamilya, we don't know. Hindi kasi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. But one thing is for sure, yung discipleship po is a lifetime process. At habang ikaw po ay narito, we really encourage you to learn someone above you para po matuto ka sa buhay. Amen po ba? Amen. So yun po yung yun po yung structured tsaka unstructured. Mas marami po talagang matututunan ng isang tao na naniniwala o believer of Christ in times of unstructured moments. Amen po ba? So papakita ko po sa inyo yung mga picture isa pa palang pinagkaiba ng life-on-life discipleship sa one-on-one discipleship is meron kang mga bagay na isa sa alang-alang para kumuha ng disciple o kaya maghahanap ka ng discipler mo o ng mentor mo. So dapat una, at least meron kayong something in common. At least, halimbawa po, kung ikaw man ay single professional man, so sana man lang ang i-disciple mo is a single professional man din para alam mo yun, you will share same struggle, you will share same parang yung mga hirap at saka yung mga bagay na pwede niyo mapag-usapan. In short, marami kayong mapag-uusapan at marami kayong matatakil if you have something in common. At least isa. Kung artista ka, at least artista din yung dinidisciple mo. O kung mayaman ka, at least mayaman din sana yung dinidisciple mo para sa susunod yung mga businessmen, ma-reach out ninyo. Hindi po ba? Actually, ganun yun. Hindi po ba? Next, at least same gender kayo. Alam niyo po sa one-on-one discipleship, dapat niyo pong maunawaan na kapag pumasok yung dalawang tao sa discipleship means magkakaroon sila ng relasyon. So, just imagine kung yung lalaki, dinisciple niya yung babae, most likely magiging sila. Malaking chance magiging sila. So, hindi na evangelism yung nangyari. Evangeligaw na. Di ba? So, ngayon po. So, pangatlo, dapat kahit pa paano willing kayong dalawa na pumasok into relationship. Kasi kung yung, halimbawa, bro, okay lang ba, tawag dito, mag-go to tayo sa one-to-one disciple, tapos ako sa'yo, ako maglilid sa'yo, ganyan. Pag ayaw niya, wala tayong magagawa, hindi natin pwedeng ipilit. Hindi kailangan mo eh. Parang gano'n. Hindi natin pwedeng ipilit. Pag ayaw niya. Tapos at least makuha mo yung consent. At least both parties agree na papasok silang dalawa parehas sa one-on-one discipleship. Kasi hindi pwedeng at sabihin mo, alam mo, bro, lapit ka. I-one-to-one kita kasi kailangan mo. Hindi. Kailangan mo eh. Kailangan mo sabi. Yung mga tipong hindi uubra yung ganun, hindi pwedeng bossy type. Dapat both people agree, papasok sila sa one-on-one discipleship. Agree po ba? Nasusundan naman po. Amen. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga photos ng mga tao na disciple ko just to tell you kung anong exactly yung sinasabi kong parang mga isa sa alang-alang o yung mga, yung mga titingnan o yung isipin. So, ayan po, kung mapapansin nyo po, lahat po sila lalaki. Yun yung unang number 1. Tapos at least, hindi po man, so, tawag dito, pangalawa po is, lahat naman po sila, tinanong ko sila, bro, okay lang ba? Mag-go through tayo sa one-on-one discipleship. Lahat naman sila tinanong ko ng ganun, wala po akong iniskipan. O kaya wala man lang akong pinagtripan, halika, one-to-one kita kasi mukhang kailangan mo. Walang ganun. Lahat naman po sila okay at samang-ayon doon. Tapos, sigit sa lahat po, kaya po ang bilis namin makapag-discussion, makapag-open up ng aming mga buhay. Kasi po, meron po kaming one thing in common. While 80% po ng mga tao na nakikita niyo po nandito ay mga civil engineer, dahil po ako in profession ay civil engineer, yung iba architect, yung iba site in charge, we have one thing in common. Lahat po kami ay nasa industry ng construction. Lahat po kami na nandiyan ay nasa industry
So pwede nyo na kami tawagin construction boy. Dahil po kami ay nasa construction now, it's so easy po na makikonnect sa buhay nila. Paano kaya mabuhay ang isang Kristiyano na maharap ka sa site, umaharap ka sa masakit na ulo na foreman, o kaya sa mga clients na ganito. So, we both share struggles. We both share the same mutual feeling pagdating po sa pagtatrabaho. Kaya naman po, gaya po ng nabasa natin kanina, talagang sa bawat industry na naroroon po tayo po yung best ambassador ni Kristo para ma-reach out yung iba. Kasi po, nararamdaman natin yung same na nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Nararamdaman o nararanasan din natin yung hirap at saka yung pagod at saka yung alam mo yon, yung pigati when times na parang unfair yung mga bagay-bagay. Nararamdaman yun ng tao kapag ikaw po ay nasa same field o same industry na meron sila. Now, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kahit po nasaan po kayong industry, kayo po yung best representative o ambassador ni Kristo. Amen po ba? Amen, amen. Amen. Kaya nga po sabi po sa Matthew 28 verse 19 to 20, at sa inyong paghayo, gumawa po kayo ng disipulo. Nang ibig sabihin, sa inyo pong pamumuhay. Currently, kung nasan man kayo, huwag nyo nang isipin kung tingin ko, pag nasa gantong stage ako, kung nasa gantong edad ako, tsaka ako gagawa ng disipulo. Hindi po. Kung ano, basta po, meron po kayong willing heart na tumugon po sa panawagan ni Kristo na gumawa ng disipulo, ano man exactly meron kayo, gagamitin ng Diyos para po kayo ay makagawa ng disipulo. Amen po ba? Amen. So, paano po ginagawa to? So, una, sabi rito, kailangan meron kayong regular meetups, scripture discussion, accountability, and prayer. Naalala ko po sa unang requirement, set up meeting date, kasi po yung ginagawa namin one-to-one discipleship is ibang araw sa church day. So kung nung time na yon, kung di ako nagkakamali, Friday yung church day, o Friday ba o Sunday na ba nun? Sunday yung church day, tapos ginagawa namin Wednesday yung discipleship para ibang araw sa church day. Tapos ginagawa namin, lumalabas kami, makain kami sa kahit anong shop na maisipan namin o kaya magkakape kami. Definitely, parang dinadate ko talaga siya. So sabi niya, sabi sa akin nung disciple ko, alam mo Kuya Mike, natutuwa ako sa ting nagdi-disciple tayo. Meron tayong one-to-one discipleship kasi para mo akong dinadate. Parang ibang bagay yung natutunan ko, gumagaan yung loob ko every time na maghiwalay tayo. Darating ako dito, na puno-puno ako ng isipin, pero natatapos na magaan yung pakiramdam. So, parang talaga siyang date kasi talagang magsa-set up kayo ng regular meeting for the rest of, probably kung ang ginagawa niyong structured time ay binabasa niyo po yung may binabasa kayong booklet o may binabasa kayong Word of God, anything po na magbibigay sa kanya ng biblical foundation can work, or even para magkaroon lang kayo ng topic na pag-uusapan. So pag natapos na yon, sabi niya nga sa akin, Kuya, may totoo ba na matatapos na tayo? Kasi parang gusto niyo pang i-extend. Sabi ko sa kanya, actually, pwede naman natin itong i-extend like in a unstructured way. Like anytime na makakapil ka ng struggle, kasi kapag dumaan ka po sa discipleship, hindi po ibig sabihin, perfecto ka na. Hindi ka na makakaramdam ng struggle. Hindi po, the more po na overcome mo yung struggle, most likely may darating na naman na bago. Hindi po ba? So, hindi po siya natatapos. So, anytime na mapipil, sabi ko sa kanya, anytime na mapipil mo na gusto mo ng kausap, gusto mo ng taong makikinig sa'yo, at magsabi sa'yo ng totoo at tapat, you can contact me anytime. So, ganun po nag-work yun. Agree po ba?
Agree. So, basta po kapag yung disciple mo, na-feel niya yung safe at saka maaasahan ka, yung tipong magiging vulnerable siya, even i-open up niya yung sin niya o even i-open up niya yung struggle niya, hindi mo siya i-chismis o hindi mo siya ipagkakalat o sisiraan, he will definitely open up, lalo na kapag may kasama ng salita ng Diyos. Yung tao po para pong libro na open up po siya. Nasabi niya po yung mga bagay na masasabi niya. So sobra pong nakaka-excite po tong discipleship just because you will really learn kung paano po talaga mabuhay na kinokopya o ini-imitate si Kristo. Amen po ba? Amen. Now, ano ba yun? Teka lang po So, scripture discussion. So, nasabi ko po kanina, either meron po kayong booklet na binabasa o either meron po kayong verses na pinag-aaralan, tapos accountability and prayer. So, isa po yun sa mga ginagawa nyo during po ng one-on-one discipleship. Now, gusto ko lang pong idagdag na on one-on-one discipleship, it's not about spiritual rank or superiority. A mentor simply passes on what he or she has received from Christ. This shared discipleship journey forms a relationship of mutual growth where both mentor and mentee stand as brothers or sister, co-equal in Christ. Alam niyo po, amen. Alam niyo po, pag pumasok po yung dalawang tao in agreement na mag-one-on-one discipleship, sa una po, meron po talaga kung tatawagin mentor at mentee. Pero it doesn't necessarily dictates na mas mababa siya, and ito naman mas mataas to. Hindi po ganon. The moment po na yung mentor, napasa niya na po everything he has learned from Christ, sa paningin po at trato ng Diyos, sila po ay equal. Wala pong superiority or wala pong hierarchy na mangyayari. Ang matitira na lang, sakaling matapos man discipleship nyo, relasyon. Relasyon yung matitira. Talagang mas magiging matibay kayo. Katulad po na sinasabi ng Proverbs, na merong mga tao na hindi mo kapatid, pero parang kapatid mo sila. Mas matimbang pa sila kaya sa dugo, sabi. Kapag nag-go through ka sa discipleship, isa yun sa mga may experience mo. Amen. So kaya naman po ini-encourage po namin yung congregation na maging part po kayo ng discipleship and resolve kung ano po yung mga iniisip nyo, ay mga doubts ninyo in following Christ. And we really encourage na yung bawat isa po, especially kung kayo po ay tutugon para maging discipler o parang kumuha ng estudyante, is wag po kayong may involved sa mga, alam mo yon, sa mga activities na katulad ng chismisan o kaya sira-siraan, ganyan. Kasi po, alam mo yung may potential na yung tao sa paligid mo nakikita ka as their discipler, pero dahil nakita ka nilang gano'n, hindi to safe. Ganito pala to. So most likely, you will miss an opportunity na makapag-disciple. Amen po ba? Amen. So, that's for our second method, one-on-one discipleship. Ito naman po yung pangatlo, small group discipleship. May oras pa po ba? Sige, saglit na lang po to. Small group discipleship, sabi rito, create spiritual family. Growth happens through shared faith and shared struggles and shared prayer. Community strengthens perseverance and spiritual maturity. Small group discipleship happen either in structured times alone or both structured and unstructured times. So, for sure, yung bawat isa po sa atin, pamilyar po dito, especially kung kayo po ay part ng ating shared group. Kasi po, ang small group discipleship, o mas kilala sa term natin, sa church natin as share group, is actually a part of discipleship method.
So, gaya po ng sabi ko sa inyo, probably ginagawa mo na pala yung magdi-disciple, hindi mo pa alam. So, isa po ito yon. Bawat churches po na nalaman ko, naunawaan ko, sila po ay meron pong structure ng Bible study. So you are most likely, bawat isa po sa atin, especially kung kayo po ay nagtuturo into Bible study or share group, you are most likely discipling people. So ginagawa nyo na siya sa ibang paraan nga lang, which is a small group. Now, just to give you history po ng GU. Alam niyo po ba na yung GU ay nag-start lamang po sa isang Bible study wherein 3 to 4 families, most likely, join sila like around 11 to 12 people, gathering together. And now, we are seeing ourselves as hindi lang 11, hindi lang 12, hindi lang 13, we are seeing ourselves as more than 40, more than 50 people. Lahat ng yun, bunga ng small group discipleship. And imagine kung bawat isa po sa atin ay magiging ganun, magkakaroon ng discipleship, mamumunga kayo ng 30, mamumunga kayo ng 40 and 50. Imagine how many we would at gaano kadaming soul ang masasave by small group discipleship. Amen. So, most likely po, yung bawat isa po sa atin, familiar na dito, hindi ko na po siya masyadong kailangan i-explain. However, tingin ko po, ang dapat pong isa pong maunawaan ng bawat isa, especially kung kayo po ay nagli-lead ng share group nyo, is, ang Bible study po, siya po ay both structured at saka unstructured. Parang katulad kanina. So, ngayon kasi, siya ay either structured alone or either combination ng structured at saka ng unstructured. Ano pong ibig kong sabihin doon? Meron pong mga church na kapag nagba-Bible study po sila, set at define yung finish. Set yung activity, eto lang yung gagawin natin. After that, okay, uwian na tayo. May mga ganong churches. While, may mga churches naman po, which includes po yung Grace Unlimited na structure yung ginagawa na Bible study, pero may unstructured times din. Tulad halimbawa ng fellowship, kain tayo dito. Sa iba, walang ganon. Sa atin, meron nun. Fellowship, kain tayo. Tapos, kung 2 hours yung Bible study, mag-aalat tayo ng 1 hour para sa gantong gawain. Kain tayo, fellowship tayo, tapos 1 hour per word. So, ang tingin ko po, na isa lamang pong gusto ko pong i-raise up o matutunan po ng bawat share group leader na meron po tayo sa ating pong church is sana po maunawaan natin o mailagay natin sa isaalang-alang na mostly po ng ating pong mga members, they really want na i-share din yung kanilang thoughts. They really want na i-share din nila yung kanilang yung feelings or even yung kanilang struggle or even yung mga bagay na nararanasan nila sa Panginoon. So we really encourage na bawat share group leader po na mag-exhort o kaya magpapaliwanag salita ng Panginoon, kung meron po kayong 1 hour allotted, make sure na i-clean nyo lang po para the rest of the people sa paligid mo is makakapag-share din. Kasi po talaga po, nangyayari ang growth. Alam natin, nagkakaroon ng renewal of mind by declaring or by preaching of the Word of God. Yes, totoo po yun. But when it comes po sa mga discipleship program, katulad po ng small group discipleship, mas nag-aalat po ng time para po mapakinggan mo naman, ano naman yung sasabihin nila at ano yung mga bagay na na-experience nila. And by doing that, by giving them decent allotted time, makakapag-share talaga sila ng kanilang saloobin. And mind me, kapag tinetrain mo yung sarili mo na nagbibigay ng thoughts, nag-explain precisely na may oras, alam mo, ginagawa mo sa sarili mo, tinetrain mo na siya na maging sharp. So, pag nagets mo yun, talagang it's a win-win relationship, a win-win situation para sa'yo. Kasi imagine,
Tinetrain mo na yung sarili mong sharp, in the same time, binibigyan mo pa ng opportunity yung iba na mag-grow. Amen po ba sa ating mga share group leaders? Amen, amen. So, ayun po. So, paano natin ito ginagawa? So, paano po natin siya ginagawa? Matthew chapter 18, verse 24, where 2 or 3 gather as my followers, ang pangako ng Diyos, I am there among them. So, ando daw po yung presensya ng Diyos whenever we meet as His followers. Sabi rito, paano natin ginagawa? Siyempre, andyan dyan yung Bible study, group discussion, tsaka higit sa lahat, mutual encouragement. So, lahat po ba nung tatlong to, present po ba sa ating mga share group? Amen. So, I really hope po na ganun po yung gagawin natin because this is how it works. Amen. So, next po, after po ng small group discipleship, konti na lang po. After po ng ating number 3, accountability naman po na discipleship, number 4. So, sabi rito, accountability discipleship creates spiritual safety and growth. It protects believer from isolation, spiritual drift, and compromise while strengthening their character and obedience. Sabi rito, accountability discipleship often takes place during unstructured time. So, while I'm reading this, meron po bang nag-come up sa inyo na pangalan? While I'm reading this, meron po bang pumasok sa inyo, si ganito yung ginagawa niya sa akin? Wala po ba? Sa ano po? Wala daw, sabi niya. So, okay. So, kapag sinabi po natin unstructured time, so wala po siya talagang definite na tapos. Ito pong, specifically, ito pong accountability, discipleship. Now, ako, while I'm reading this, I remember Pastora Jingay. That so happened, wala siya rito. And Pastor Jeff. Kasi itong dalawang taong to, whenever I feel the need of guidance and even a wise decision to make. Wala pa akong misis nito noong time na to. Ngayon, meron ng wise decision maker sa amin. Hindi, pero joke lang yon. Ang gusto kong sabihin, when it comes in spirit, gusto ko pong sabihin, when you're dealing with na gusto mo ng wise decision when it comes in your spiritual walk, o kaya where you're dealing with sin, or you're dealing with, your struggle with, itong dalawang taon to, I really came to them and I can testify to them na maaasahan sila, hindi ka nila papahiya, nor hindi ka nila, hindi ka nila sisiraan. Itong dalawang taon to, I receive wisdom and decision, or guidance from them from the time I need. Kasi alam mo may mga ibang tao sa paligid natin, alam mo yun, they're just giving advice, even hindi mo naman hinihingi, di ba? Parang pakialamero na yung dating. Pero these two people, they really give their wise and smart advice to you kapag kailangan mo. And nakakatuwa sa dalawang tao to, they have in contrast, while si Ninong Jeff, medyo masungit yung mukha niya. And si Pastora naman, very warming si Pastora Geraldine. Talagang pag in-accommodate ka niya. Pero both of them, I can testify how accountable this person are. Tapos how you can depend on them in times like that. Hindi ka nila papayan or hindi ka nila sisiraan. At iingatan nila definitely yung relasyon na meron sila sa'yo. So ito yung isa sa mga dulot ng meron po kayong mga tao na nilook forward na para kopyahin o kaya hinyan ng advice sa loob po ng church specifically. So I really encourage po na yung bawat isa po sa atin na naririto to look someone sa loob po ng church that you can ask for help or that you can ask for ng honest conversation. Tsaka mahihinya mo ng advice. Kasi po kapag
humingi ka ng advice sa mga friends mo in a worldly manner, most likely worldly advices din yung marireceive mo. But when you ask people within the church, asking for spiritual guidance, they will definitely use them by God to give you the words and wisdom na ina-ask mo. Amen po ba? Nangyayari po yun dito sa accountability discipleship. Amen? Amen. So, paano nag-work yun? So, syempre, honest conversation. Syempre, kailangan mong i-accept. Loving correction. Tsaka, kailangan may mga spiritual guidance ka na may encounter o makukuha sa kanila. Sabi nga sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens an iron, so as a friend sharpens a friend. Amen po ba? Amen. So last one na ano lang po tayo, na methods. Sabi dito, the last one is service-based discipleship. Can everybody say, service-based discipleship? Yan, amen, amen. So sabi po rito, yung service-based discipleship daw matures through actions. Serving creates a spiritual dependence on God, builds faith, and turns belief into obedience. Service discipleship occurs during structured and/or unstructured times. Now, mga kapatid, meron po talagang mga ganong klase ng tao na para sila matuto, gusto nila ginagawa na nila yung isang bagay. Then from there, tatatak sa kanila, ganun pala yung ibig sabihin ng ganito, no? Ganito pala yung ibig sabihin ng ganyan, no? Kasi natututunan nila dahil ginagawa na nila exactly. So may mga ganun pong klase ng tao. So lahat po yun nagpo-fall dun sa service-based discipleship. Kami po sa sa preaching ministry, ang bawat isa po na pinamumunuan ni Pastor Jeff is wala naman po kaming theology background. Lahat lang po talaga kami, meron lang po kaming willing heart na magpagamit sa Diyos sa pamamagitan ng teaching. Now, tawag dito, hindi naman kami yung parang direject niya, we're so thanking for this Grace Unlimited Church na binigyan kami ng ganong opportunity sa pamumuno ni Pastor Jeff. And even though wala kaming background, meron lang kaming willing heart, ginaid kami ni Ninong Jeff, how is it done? Kung makikita nyo yung mga itsura namin at kung paano kami magsalita, the moment na nag-start kami, I'll assure you, ibang-iba kami sa current namin ngayon. It's all because merong guidance na binigay sa amin. Meron kami mga bagay na natutunan while we're serving, while we're here teaching, may mga bagay kami na natutunan at pinagmamalaki namin at niyayabang namin ang grasya ng Diyos sa aming buhay. Just imagine, wala kami mga background to brag you para pagmalaki sa inyo. Pero nilagay sa harapan namin ng Diyos. First year, full grace. Second year, full grace. Pastor Academy, leadership seminar. Lahat ng yun binigay sa amin. Just imagine for us to be equipped. Wala kaming ipagmamalaki sa Diyos. Wala nga kaming background, pero ito, binigyan niya kami, in-equip niya kami for us to be ready to serve and disciple people by means of teaching. Amen po ba? So, sadyang ganun, may mga ganun pong tao. Nangyayari po siya in structured times or even unstructured times. Halimbawa po, si Brian po kanina, yung nag-drum dito, pwede po siyang magkaroon ng disciple sa mga taong gusto po na matuto mag-drums. Siyempre, diskarte ni Brian, oras ni Brian, tsaka pamamaraan, definitely ni Brian. So, yun po yung nangyayari, unstructured po yun. So, meron pong nangyayaring meron pong nangyayaring discipleship kasi nagtuturo siya. Hindi po ba? So, gusto ko lang po sabihin na nangyayari po ang leader-based discipleship dahil po merong structure or pwedeng kahit mag-stand siya alone as unstructured katulad po nung accountability discipleship. Agree po ba? Amen. So, paano po ito nag-work? Sabi rito, syempre, kailangan may ministry involvement,
may outreach and mission, learning, syempre definitely, learning by doing. Di po ba? Kasi doon ka lang talaga matututo sa ginagawa mo na yung bagay na gusto mong gawin. Now, okay, so natapos po natin no, yung mga methods o pamamaraan kung paano mag-disciple. Now, meron po siyang tamang proseso. Meron po siyang tamang proseso. So bago ko po ilahad sa inyo yung tamang proseso, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po kayo ang magiging reason bakit magbabago o mag-i-improve yung buhay ng tao. Tangi pong banal na spirito lamang po ang makakagawa nun na baguhin at i-renew i-renew yung isip ng estudyante o nung dinidisciple mo. Amen po ba? So huwag mo siyang pipilitin kapag sinabi mo sa kanyang, okay, I will do, you watch. And then next, I'll do, you help. Pag ayaw niya mag-help, huwag mong pilitin. Pero make always opportunity to them na sa tuwing magkakaroon ka ng time, halimbawa may BS, oy bro, okay lang ba? Ikaw babasa nito. O bro, okay lang ba? Ikaw yung magpe-pray. Lagi mong ibigay sa kanya yun. Kapag umayaw siya, so be it. Sa susunod ulit na pagkakataon, hayaan mo, huwag mong pipilitin. Gaya nga ng sabi ni Bishop Emmy, hayaan mo yung banal na spirito ang magbigay sa kanya ng kaliwanagan ng isip. Amen po ba? So ito po yung proseso na yun. Sabi rito, yung first stage, I will do, you watch. Next, I will do, you help. Pangatlo pong step doon, you do, I will help you. Yan po yung pangatlo. So, malamang-lamang nakukuha na nito yung kasi andun na siya sa part na ginagawa niya na tutulungan mo na lang. Ito yung pang fourth stage. You do, I watch. You do, I watch. Alam niyo po yung panghuli, napakaganda po nun. You do, others to watch. Alam niyo po, ang dami-dami ko pong nakita ng mga teachers na raise up as teacher, tapos na raise up as share group leader, na nag-umpisa lang, nahihiya pa, minsan pinipilit pa namin before, sige mag-share ka kahit na pero ngayon leader na sila. Hindi namin sinukuhan na sige, pag may ka lang, kahit magsabi ko, walang mali at saka tama. Alam mo, nung na-feel niya ng sarap sarap mag-share, ganun pala yung feeling. Alam mo, na next time, sige, tutulong ka naman sa akin. Alam mo yung mga ganun, so hindi ka lang dapat talaga magsasawa. Hindi mo lang dapat siya pipilitin. Talagang eventually, lalabas naturally sa kanya. Hanggang as long as connected siya kay Kristo, lalabas sa kanya yung fruit na yun. Huwag ka lang manawa. Huwag ka lang manawa. As long as nakakarinig yan ng salita ng Diyos, sabi nga nung nag-disciple sa akin, mabibrainwash din yan. Mabibrainwash din yan. Ibig sabihin, marirenew yung mind niyan. Hindi lang ngayon, darating yung time niyan. Amen po ba? So yun daw po yung proseso nun. Amen po ba? Agree? Amen, amen. So konti na lang po. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Ano po yung 5 pamamaraan ng discipleship? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Amen. Thank you so much. Bago po basahin yung last 2, yung last 2 slides ko is yung misis ko ay meron pong i-share sa inyo na survey para po sagutan and malaman po namin ano po yung inyong kalooban patungkol po sa discipleship na diniscuss po natin. Like, gusto niya po ba maging discipler? Gusto niyo po mag-go to sa discipleship? Alin po sa mga yun yung gusto niyo? And then, we'll work out. Pag-usapan po natin kung paano po kami makakatulong sa inyong paglakad at paglago bilang mga Kristiyano. Amen po ba? Amen. So this is my second to the last slide. Sabi rito, papaano daw po nakakagawa ng disciple? So sabi rito, discipleship works when truth is taught, relationship are shared, and faith is practiced together.
Hindi po mag-isa. Ang isang Kristiyano po ay hindi lalago mag-isa. Kailangan po meron siyang kasama. So, amen. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay yung paano daw po gumagawa ng disciple? So, let's read it. 1, 2, 3. Amen, amen. Thank you so much. Kung sakali po na sa sobrang dami po ng sinabi ko rito, at least ito pong isang bagay ito, yung big idea po natin, ay inyo pong maalala at ma-remind sa inyo pong pag-uwi. Ang big idea po natin in Christ, I am a disciple and I can make a Christ-like disciple. Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? 1, 2, 3. In Christ, I am a disciple and I can make a Christ-like disciple. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Amen, amen. Can we all stand up?